Welcome back to Hypergeek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. Kamusta kayo mga tol? It has been that while, no? Medyo mahaba-haba magmula nung last episode natin with Master Raiji. Yan, pero dahil Pebrero naman na ngayon, no, at malapit na lumabas yung Final Fantasy VII Rebirth, yan, Happy Valentine's Day pala sa inyo mga tol, no? And syempre dahil buwan ng mga puso, no, this February, magandang mapag-usapan natin to. Hindi pa natin to natakal dito sa Hypergeek, no? Kasi wala pang Hypergeek last year, wala pang Hypergeek nung Pebrero dahil March nagsimula yung Hypergeek. Gusto ko mapag-usapan natin dito sa topic na to, yung mga love team ng mga paborito nating video game, no? Top 5 video game love teams or OTP kung tawagin, or one true pair. No, nakuha kong term yun sa K-pop noon kasi yun yung parang mga siniship nila yung mga bias nila o yung mga idol nila. So, gusto ko siyang i-apply dito sa topic natin na video game love team. No? Just to jumpstart this episode mga tol, dahil February, ito rin yung naisip kong topic na maganda natin mapag-usapan, and hindi ko alam kung isa rin kayo sa mga tipo ng gamers na natutuwa kapag mayroong halong love story yung nilalaro nila. No? Ako, I'll be honest, kaya rin ako naging Final Fantasy fan before kasi nag-work sa akin yung mga pinapasok nila dong love story. Na mamaya papadaanan natin yung mga titles ng Final Fantasy kung sino yung mga pumasok sa top 5 for me. Pero every time naglalaro ako ng video game, kapag may love story siya, pag may love team na tambalan, kahit kahit hindi siya official na love nila yung isa't isa, pero siniship natin sila, nakakakilig no? May certain factor, no? Lalo sa, halimbawa, Persona, di ba? Yung protagonist doon, pwede siyang pumili kung sino yung i-date niya na video game character or female character dun sa mga leads ng Persona 5. And same thing with Persona 4. No? So, dito sa topic na to guys, habang dinidiscuss ko yung top 5 ko, gusto ko kayo din, isipin nyo rin yung top 5 video game love teams or couples nyo na naiisip, no? Para ma-rank nyo din siya kung sino yung pinaka nagpakilig at pinaka solid sa inyo when it comes to this category, no? Disclaimer lang mga tol, as we go all out dito sa topic natin, itong top 5 na to, syempre subjective to, no? Hindi to objective, hindi to yung top 5 video game couples ng mga gaming sites na alam nyo. This is purely based on my experience as a gamer, and syempre sa matagal na rin na paglalaro ko ng games, no? Ito yung talagang mga tumatak pare na na couples. Napahaba masyado yung intro ko, no? Teka, inom lang ako ng mabilis, tol. Okay, so let's go all out mga tol, no? Again, gaya ng sinabi ko, it can be anyone. It can be anyone na piliin nyo dito sa top 5 na to. Kasi ang unang papanggitin ko mga tol ay hindi official love team, no? Ang top 5 ko mga tol, una sa listahan or panglima sa listahan ay si Kasumi ng Persona 5 at si Joker or yung protagonist. Now, in this case, ako yun. No, ako yun. Bigyan ko kayo ng context. Nung nalaro ko yung Persona 5 Royal, mga tol, wala akong idea kung sino yung dinagdag na character, kung ano yung dinagdag ng Royal Edition sa Vanilla Edition ng Persona 5. Kaya nung naglalaro ako ng Persona 5 Royal, nag-work sa akin yung mga scenes kasama si Kasumi. Kasama si Kasumi na hindi ko alam sa dulo, marirecruit ko pala siya. Every time, mga tol, every time na kasama ko siya na umuulan, papayungan ko siya. Tapos, may mga moments doon na baka ma-spoil kayo, no? Pero hindi naman na, hindi naman major spoiler to. Part lang to ng mga side story doon sa game. Gymnast kasi si Kasumi. No, nagbaballet din siya, kung di ako nagkakamali. Basta sumasayaw siya. At napaka-importante sa kanya bilang atleta na physically fit siya. No, so, may part doon na talagang magpo-food trip kayo, kakainin mo yung niluto niya, lulutuan ka niya, at huhusgahan mo yung pagkain na niluto niya. Sobrang nag-work sa akin yung mga cutscenes na yun. Compared to other cutscenes ng ibang mga Persona characters or female characters gaya nila Anne or nila Makoto, kasi si Makoto parang more like dun sa pag-aaral yun tsaka dun sa kapatid niya di ba? Yung kay Anne naman tungkol dun sa best friend niya. So yung kay Kasumi, it was really about me.
It was really about Joker and Kasumi herself. So, sobrang nag-work sa akin yung dynamic nila. Not knowing na parang in a way, nung nagkaroon sila ng co-op attack nung ni Kasumi, sobrang solid. Sobrang solid. Sobrang nagustuhan ko yung character ni Kasumi at siya yung bias ko sa sa Persona 5 Royal, no? Si Kasumi Yoshizawa. Yan. Kung wala si Kasumi, kay Makoto ko eh. Kaso, andun si Kasumi, guys. So, ang vanilla bias ko na sa Persona 5 ay si Makoto, no? Si Queen. Pero, sa top 5 ko, guys, ang pasok ay si Kasumi. Kasumi and Joker. Pare. Again, guys, pwede kayong bumoto ng kung ano yung nabuo yung love team based sa story nyo, no? It can be sa Persona 5, sa Persona 4, at kung sinong nagustuhan yung bias sa Witcher 3. Pwede yan, no? Pasok yan sa sagot natin kahit hindi official love team. Dito sa top 4 ko naman, mga tol, dilis tayo ng konti sa masayang bahagi ng pag-ibig. Kasi yung babanggitin kong love story or love team ay si Majima at si Makimura Makoto. Pare. This is from Yakuza games. From Yakuza 0 until Yakuza Kiwami 2. Yan. So, kung nalaro nyo na yung game na yun, you probably have an idea kung sino itong binabanggit ko. Pero, gusto ko laliman ng context itong bakit nandito itong couple na to dito, itong love team na to dito, at kung bakit hindi masaya yung ending nila. Magi-spoiler alert ako, guys, kasi kung hindi nyo pa nalalaro yung Yakuza 0 up to Kiwami 2 at hindi nyo alam yung dalawang binanggit kong pangalan, I highly suggest you skip this part of this episode. No? Mga give me 5 to 10 minutes, no? Kasi i-discuss ko lang ng mabilis to. Napakalalim kasi ng storya nitong dalawang to at makaka-apekto siya sa gameplay nyo kung hindi nyo pa nalaro yung yung Yakuza 0 to Kiwami 2. Okay? 3, 2, 1. Parang nag-Queen Yasmin bigla, no? Pero eto kasing kwento ni Majima, pare, at saka ni Makimura Makoto. It's a tragic love story between these two kasi hindi nag-work at the end of the series yung love story nila. Context ito, guys. Si Majima, Yakuza, diba? Yakuza siya ng Omi Alliance. And then si Makimura Makoto, isa siya sa mga part na kailangan mong patayin sa game. Noong una parang akala mo nga lalaki yung Makoto eh. Akala mo lalaki tong hinahunting mo, not knowing na etong tao pala na to, na Makoto ang pangalan, ay napaka-importanteng pangalan at babaeng bulag. So, babaeng bulag to, guys. Si Makoto that time. And towards the series of Yakuza 0, no, throughout that chapter, nung nilalaro mo si Kiryu at si Majima ng simultaneously, makikita mo doon na nagustuhan ni Makoto si Majima kahit hindi niya nakikita yung tao na yun. Kasi pinoprotektahan siya ni Majima. Not knowing na ang unang intention sa kanya at utos din talaga kay Majima ay patayin siya. No, siya yung target ni Majima pero hindi yung nagawa ni Majima. All this time, pinoprotektahan siya ni Majima dun sa quest sa Yakuza 0. Hanggang dulo, dun sa makita or dapat nang kikitain ni Makoto yung kapatid niya na matagal nang nawawala, na hindi niya makita kasi nga bulag siya. Hindi sila nakita ng kapatid niya. And that was the trauma that triggered the eyesight of Makoto. No, yung trauma na yon, ang alam ko yun yung naging trigger kung bakit nakakita na uli bigla si Makoto after that. No? Pero hindi na sila nakita ni Majima doon. After that, yung scene nila ng pagkarami-raming beses na niligtas ni Majima si Makoto, hindi sila nakita at the end of that chapter. And then sa dulo ng Yakuza 0, nakita sila ng magaling na yung mata ni Makoto. Hindi niya nakikilala si Majima kahit boses. Hindi niya nakilala. Nasa harap niya si Majima. Hindi nagpakilala si Majima, guys. Sobrang sakit, no? Putang ina, hindi pa baliw dito si Majima. Hindi pa baliw dito si Majima sa Yakuza 0. Hindi pa siya nagkikiryu-chan. Hindi pa siya nagaganon. No? Sa Kiwami, tsaka sa Kiwami 2 na lang siya nagganon eh. And then fast forward sa Kiwami 2, guys. Nakita uli ni Majima
si Makoto. Kasi bumalik siya dun sa massage parlor or kung saan nagtatrabaho si Makoto. At hindi na Makimura yung apelido niya. Alam niyo bakit? Kinasal na si Makoto sa ibang lalaki. So imagine niyo yung pakiramdam na yon na naging customer si Majima ulit ni Makoto pero hindi pa rin niya nakilala. At the same time, kinento doon ni Makoto na yung relo na palaging suot ni Makoto na iba na yung strap pero suot pa rin niya kasi sira na. Galing daw yun sa lalaking nagligtas ng buhay niya na matagal na panahon. I think it was 18 years ago. No? At hindi niya yun hinuhubad kasi he fell in love with that guy na hindi niya nakilala. He felt that strong bond between her and Majima nung time na yun na hindi niya alam kung sino yung nagligtas sa kanya, sa buhay niya. Putang ina, that was a really tragic love story, pare. Yung dulo na yun, hindi pa rin nagpakilala si Majima doon. And then, fast forward dun sa scene kung saan lumipad na kasi parang nag-resign na si Makoto dun sa trabaho niya na yun. Lumipad na sila toward somewhere. Niregaluhan siya ni Majima nung strap nung relo niya na sira. Hinting that it was him all this time na nagbigay nung relo. Hinting it was him all this time na lalaking nagligtas sa kanya from years ago. Naputang ina, pare. It was a really sad love story between these two na hindi natuloy at nakapangasawa ng ibang lalaki si Makoto. Majima best boy, pare, talaga. Lalo na sa Yakuza 0. I could only imagine, no? Nag-iba talaga kasi siya eh. Nag-iba siya eh, no? Naging yung Mad Dog of Shimano, nagbago siya eh after 0. And for me, ang lupit ng pag-aasulat dun sa 0 na yun kahit na prequel siya, pare. Solid Majima, no? And sana malaro ko na yung Amanho Erases name. Tapos na ako sa Yakuza 6, no? So, yun yung top 4 ko, guys, from Yakuza series. Majima and Makimura Makoto. Sana nandito pa yung ibang mga sinabihan ko na spoiler alert kanina, no? So, let's move forward to the top 3 video game love team or OTP natin. I think alam nyo to, no? Base to sa previous episode sa Hyper Geek, which is si Cloud and si Tifa from Final Fantasy 7. Palagi ko sinasabi, mga tol, na lagi akong Team Tifa. No? Team Tifa ako towards Cloud, Team Tifa ako all the way. Kasi when it comes to preference and kay Aerith, I always believe that Aerith is meant for Zack. Kaya never ako naging Team Aerith for Cloud. No? Team Aerith ako for Zack. Pero when it comes to the love story of Cloud and Tifa, putya pare, pagkabata pa lang, dama mo na eh. No? Andun yung full circle nila. Lalo pa ngayon na kakatapos ko lang nung game last December. Fresh na fresh sa akin yung nangyari kasi I'm excited na makita to sa Rebirth kung paano yung gagawin nila dito. Yung na-realize na ni Cloud kung sino talaga siya at hindi siya si Zack. Hindi siya soldier first class. No, hindi siya ex-soldier. Isa lang siyang infantryman. Nung nirebellion nung Sephiroth clone or si Sephiroth or si Tifa, yung tinulungan siya ni Tifa ma-regain yung memory niya. Putang ina, pare. That was love. Oh, that was love. Wala si Aerith dun eh. Busy si Aerith puntahan yung Black Materia. Tama ba? Oo. Busy si Aerith nun puntahan yung Black Materia. Pero nung time na yan, pare, nung nire-rewind ko sa utak ko yung love story ni Tifa at ni Cloud up until Advent Children. Dama mo eh. Dama mo na, putang ina, ito yung female character na ipaglalaban yung, yung mahal niya hanggang dulo. No, kahit may problema sa pag-iisip, kahit may mali, kahit may identity crisis, pare, andun si Tifa. No, kaya ipagtanggol ni Tifa. So, andun naman si Cloud eh. I mean, nandun yung redemption ni Cloud towards the end of the series na at the end of the day, he's an imperfect
protagonist, pero nakalaban pa rin siya sa sarili niya, sa pangarap niya, sa idolo niyang soldier. At the end of the day, nagtagumpay sila kahit may consequence yung pangyayari na yun, which is beating Sephiroth. Pero ito talaga yung isa sa mga the best na love story na nalaro ko when it comes to video games, no? Mula PS1 hanggang ngayon, pare, hanggang ngayon na nire-remake. Sobrang tumatak sa akin. And I think sikat tong dalawang to when it comes to OTP, when it comes to best love teams out there. Tifa and Cloud. Pare. So, yun yung top 3 ko. Habang ngayon, iniisip ko pa rin sa sarili ko kung hindi pa no? Hindi pa patay si Aerith na tong time na to na nag-hallucinate si Cloud, or patay na ba si Aerith? Basta, makokorek ko na lang siya after this episode most probably, no? Pero, let's talk about my top 2. Ito yung palagay ko talagang mas malapit sa realidad, no? Kasi, etong dalawang pag-uusapan natin na to na love team ay realistic in a way. Which is, ito kung natatandaan nyo mga tol, kung saan sila unang nag-meet ni Nathan Drake, first game pa lang, pare, Drake's Fortune pa lang. Kung saan sila unang nagkita, yung sinugod sila ng mga pirata, kasi parang nahanap ni Elena yung tomb or yung coffin ni Sir Francis Drake. Diba? Doon nagsimula yun eh. And then, sinubukan takasan ni Sally, tsaka ni Nathan Drake si Elena, and so on and so forth. No, pero, pansin nyo, all towards the Uncharted series, nakasunod si Elena kay Nathan Drake. At doon yun na-develop yung love story nila, no? Up until Uncharted 4. Nandun si Elena at kinasal sila, nagkaroon sila ng anak. Kaya ako nasabi na close to reality, no? Kasi, ito yung, when it comes to relationship goals, ito, pare, dito ko talaga, parang mapapasana all kay Nathan Drake. Kasi, kahit na napaka-adventurous ni Nathan Drake, merong babaeng kayang sumabay dun sa trip niya. Ano? Merong kayang sumabay sa kanya, paprotektahan siya, re-rescuein siya nang hindi natatakot sa kung anong pwedeng mangyari. Pwedeng may takot pero nangingibabaw yung pagmamahal, nangingibabaw yung tapang at yung brusko. Puntahan palagi si Drake or si Nathan Drake para sagipin siya. Diba? Butangin na, napaka-strong ng character na itong pareho ni Nathan Drake tsaka ni Elena Fisher, no? And sobrang nag-work sa akin yung love team nila. Love it, pare. Dapat yung top 1 to eh. Pero, as we move forward, guys, dito sa top 1 bago ko banggitin yung top 1, magbabangita ako ng mga special mention. Hanggat maaari kasi ayoko maging Final Fantasy episode tong natin, no? Top 5 video game love team. Kaya inilagay ko na lang dito sa special mention yung iba. Gaya ng unang nabanggit ko kanina, Aerith and Zack. Pare, isa sa mga special mention ko yan. Lalo na dun sa cuteness nila sa Crisis Core. Napaka-cutie-cutie. Pangalawa, Noctis and Luna Freya. Solid din yan. Pangatlo, ito, bagong-bago sa puso ko, Jill Warwick and Clive Rossfield. Solid, pare, solid. All throughout the game, mararamdaman mo yung bond nila between each other, no? Andito rin si Tidus and Yuna, or Tidus and Yuna. Siyempre, hindi mawawala yan. Sa mga best written love story yan. Kaya puro Final Fantasy nabanggit ko, di ba? Magbabanggit ako ng labas sa Final Fantasy. Una si Venom, Snake, tsaka si Quiet. Kung nalaro nyo yung Metal Gear Solid, The Phantom Pain, guys, kahit hindi na nagsasalita yung isang character dito, kahit walang verbal na exchanges between these two character, dama mo yung nila, pre, camaraderie and love as well, no? Meron kahit na hindi sinabi ni Quiet na mahal niya si Venom Snake, dama mo, it was implied, no? Through the bonding, through the missions, through the cutscenes, and through the sacrifice. Putang ina, pare, lalo yung dulo. For me, isa to sa mga the best na Metal Gear, kahit na incomplete siya at medyo
sumablay sa dulo kasi naiwan ni Kojima. Pero yung characters dito, galing. Sobrang gusto ko yung pagkakasulat. Labas na tayo sa itsura ni Quiet. Kahit ilabas mo yung itsura ni Quiet na lagi na kahubad, no? Laging photosynthesis yung paraan niya ng pagkain. Pero, hey, ewan ko. Sobrang solid ng character ni Venom Snake tsaka ni Quiet, no? And, gusto ko itawid dito sa top 1 natin dahil nabanggit ko na yung mga Final Fantasy characters and hindi ko alam kung na-foresee nyo tong top 1 ko. Kasi, ginawa ko na siyang intro nung episode natin. Which is si Squall, Lionheart, and si Rinoa, Heartily. Pare. Kung merong nagpakilig sa akin among all those teams, lab teams na binanggit ko kanina. Utang na pare, ito hindi ko malilimutan, no? PS1 days pa lang. Hanggang ngayon na nananalangin akong ma-remake tong game na to, no? Punyeta kasi iniwan. Squall and Rinoa, pare. That time, hanggang ngayon, safe to say, hindi ko naiintindihan yung kwento ni Squall at Rinoa pang-abuuan sa Final Fantasy VIII. Pero, going back, nung nilaro ko tong game na to, sumenya si Rinoa ng ganon, papakit ni Rinoa kay Squall sa mga cutscenes hanggang dulo. Ganda ni Rinoa dun sa Ragnarok scene. Landian nila na walang verbal exchanges kasi wala pa naman talagang voice actor noon that time. Solid. The best, pare. The best. No? Sabayan mo pa ng Eyes on Me ni Faye Wong. Diba? Walang for me, walang makakatalo dun sa experience na yun that time na kinikilig ako dun sa video game habang tumutugtog at naglalandian sila dun sa taas ng Ragnarok sa spaceship, guys, sa Final Fantasy VIII. The best. The best, no, pare. And I'm looking forward to this kind of love stories and stories as well sa mga games. Kaya rin ako naging Final Fantasy fan. Gaya na nabanggit ko na kanina, no? Kasi ito yung mga game na maka-caught off guard ka eh. Diba? Meron din ako, pwede ko rin banggitin to, not necessarily love story, pero kay Adol, tsaka kay Dana sa Ys 8 or sa YS8, Lacrimosa of Dana. Ang dami pa pare. You have Naked Snake and Eva or Big Boss or Eva from Metal Gear Solid 3 hanggang Guns of the Patriots. Putang ina, si Eva nandun pa rin sa dulo. Napakarami pang lab team. No, andyan yung walang kamatay ang Mario and Peach. Andyan yung sobrang dami pa, no? And hindi ko pwedeng mabanggit si Zelda sa si Link kasi never pa ako nakapaglaro ng Zelda games, no? And I could only imagine those games na ang daming love story na nakapalibot, na nakapaloob. Sa Persona 5 pa lang eh. Persona 4 lang eh. Ang dami na eh. Kanji and Naoto. Diba? Hindi man 1:1 love team but it was implied. Putang ina, every scene nila sa Persona 4, kinikilig ako. Kinikilig ako na hindi alam ni Kanji yung gagawin niya. Kinikilig ako na hindi alam kung paano mag-react ni Naoto. Diba? Kasi sobrang mahinain ni Naoto eh. Yung mga ganong klaseng bagay, guys. Part siya ng immersion mo sa game. Na it's one factor of the game na talagang kahit hindi natin aminin, nag-work sa atin. Nag-work sa atin, no? Sa mga kalandian na yung ganyan. And I think more than dun sa mga games na palagi nating nalalaro na walang gantong bahid ng story, naglilinger yung mga story ng merong love team. No? As we close this episode, guys, as we go to the finale of this episode, babalik ako dun sa pakiramdam ko na kung bakit ako naglalaro ng RPG before, it's because of those feeling na naramdaman ko kay Rinoa at Squall. It's because of those feeling
na naramdaman ko kay Clive tsaka kay Jill. Diba? Kay Joshua tsaka kay Yote. Pare, yung mga ganong klaseng bagay. Hindi ba tatawaran yun ng basta mo lang tatapusin yung mission, papasabugin mo lang yung home base, tapos mag-roll na yung credits. Hindi, di ba? Yung attachment na ganun, pare, bibihira yung mga ganong klaseng game na hindi pilit yung mafe-feel mo. Na ikaw pa rin yung bida dun sa story na yun, no? At mararamdaman mong meron kang collab team dun sa mga games na yan. Hindi lang to natatapos sa video games, guys. Meron din gantong klaseng story sa anime. Meron din gantong klaseng story sa mga series na gusto natin, no? Na mga pinapanood natin. Pero dito sa video games, guys, iba to kasi you take control of that player. You get to experience what they're feeling towards the cutscene, towards the dialogues. Si Dan and Garnet, pare, nakalimutan ko sabihin. Lupit. No, ang lupit. And tangina, kupal na lang yung magsasabing hindi nag-work yung love story sa mga games, no? Woo! Grabe. Grabe yan, guys, no? Happy Valentine's sa lahat na mga nakapakinig dito sa Hearts episode natin or this February episode. As we close this episode, guys, lang ako. Tawag dito, heads up. Kasi sa ngayon, I'm really happy kasi pinapaboran yung page natin sa Facebook tsaka sa TikTok. Pinapaboran siya ng algorithm. We are getting followers or slowly getting followers from our reels or our short clips na sobrang natutuwa ako, no? And if you are one of those guys na nakita yung mga natatandaan ko ba content ko at napiling makinig dito sa Hyper Geek Podcast, maraming salamat, no? Kasi etong podcast, guys, ito yung mahabang version ng mga ginagawa kong ganong content, no? And I'm really happy sa ngayon na dumadami yung numbers when it comes to that page. And sa ngayon, kaya din medyo na babagalan akong gumawa ng episode dito sa Hyper Geek kasi doon ako nakafocus sa ngayon. It's still a part of Hyper Geek, guys. Yung content na yon, part pa rin siya ng Hyper Geek through short format na ganon. Sobrang overwhelmed lang talaga ako sa mga pinapakitang suporta ng ibang mga bagong follower na nakaka-discover sa Hyper Geek, kay Kuya Balls, dun sa page natin. Meron pa nga nagnanakaw nung page nung video, tas nilalagyan ng sugal, and I really had to address that. Maraming salamat, guys. So, and this 2024, this February has been good to us. We are slowly getting new people into joining Hyper Geek, into joining the geek side of the force. At maraming salamat, guys, no? Sa ngayon, guys, again, Hyper Geek is my main content. At shout out sa lahat ng nakasubscribe sa Patreon under All Out Attack. Kay Sans, yan, maraming salamat. At under Hyper Geeks Assemble, maraming salamat kay Mike Rubio, kay RD Casimiro, kay Jeff Bahilot, kay Shane Rivera, at kay Leo Cavite. Ayan, fresh from Canada, pare. Maraming salamat sa pag-sub sa Patreon, no? And para sa mga hindi pa nakasubscribe sa Patreon, guys, sa mga hindi pa or gustong mag-support pa sa Hyper Geek, you may pledge sa Patreon for as low as $1. No? Ano ba yung pinaka-highlight nung Patreon natin? Wala na naman ako pagdulo. You get to be involved into the Zero City Underground group chat. No? Ito yung ating supporters group or Patreon group chat kung saan nandito rin yung mga nakasubscribe and we get to talk about these things dun sa group chat. And hindi lang yon, you also got the chance to share your story through Hyper Geek. Kasi every episode, nagtatanong na ako ng mga sarili niyong version ng kwento para maisingit at mabasa ko dito sa show. If you'd like to further support Hyper Geek, yung ibang mga dedicated channels natin, guys, nandito sa link sa baba, no, sa episode. Again, maraming salamat, guys, sa pagsuporta sa Hyper Geek, and I really do hope you can join sa Zero City, yung community free group naman natin. Meron niyang Facebook at Discord, at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nakikinig sa Hyper Geek Podcast.
Out na muna si Kuya Balls. In 3, 2, 1. Happy Valentine's mga tol. Hey, let's go! Boom!